Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Itong mga nakaraang linggo, alam mo po na may iba sa atin na may pinagdaanan, no? Pero huwag natin nalimutan na sa bigay ng ating comfort. And at the end of the day, siya pa rin yung magbibigay ng lakas, ng hope, ng pag-asa sa atin. So bago po tayo magsimula sa ating praise and worship, inaanyayahan po lahat na tayo po ay umikip at yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat, Father God. Binigyan mo kami ng hanggang umaga ng araw. Salamat, Father God, sa panibagong buhay na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ang takilang Diyos na Ikaw ang papawi ng aming lungkot, ng aming pagod. Ikaw ang bibigay ng kalakasan sa amin. Ikaw ang bibigay ng pag-asa sa buhay namin, Father God. Wala nang ibang makakagawa ng kami. Ikaw na. Ngayong umaga, Father God, tulungan mo ang bawat isa. I-focus lang ang aming puso at isipan sa pagsamba at pagdakila sa iyo. Dakilang pangalan, Father God. Alisin mo ang gumugulo sa isipan ng bawat isa. Kung may mga requirements man kami sa school, mga projects sa trabaho na kailangan tapusin, Father God, mga deadlines na meron kami, mga requirements na kailangan ipasa. Alam namin, Lord, na kailangan namin inubuin, pero this time, bigyan mo kami ng peace of mind at talagang may bigay namin ang aming focus sa araw na ito. Panginoon, ngayong umaga ito, humihingi rin kami ng pagalingan sa aming mga kapatiran ng kasalan. Ilatag mo ang iyong kamay sa kanila. Pagalingin mo ang kanilang mga iniindang sakit, mga karamdaman, kahit yung mga puso nila na malungkot, Father God, Ikaw ang magdilong. And we claim victory to you. Humingi rin po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin mali, mga bagay na hindi nyo gusto, mga bagay na nagawa namin na hindi ka aya-aya, Father God, sa sarili namin, pati sa aming mga kapwa, Father God. Tulungan mo kami magbago. Kung may issues man kami sa aming ugali, sa aming temper, the way kami magsalita, Father God, baguhin mo kami, Father, at patuloy kang mag-work sa buhay at sa puso ng bawat isa. Tulungan mo rin kami, Lord, na hanapin ka sa araw-araw, hindi sa tuwing may problema kami, hindi sa tuwing may hinihingi lang kami sa iyo, Father. Turuan mo ang mga puso namin na hanapin ka palagi sa kalungkutan man o sa kasiyahan dahil Ikaw ang aming Diyos. Ngayong umaga, pupurihin ka namin, dataas namin ang iyong pangalan. Aawitan ka namin at papalakpan ka namin. Naway madakila namin ang iyong dakilang pangalan sa taas-taasan. Muli po, mahal na mahal ka namin. Gagawin namin ito to glorify you. This all we ask in Jesus' mighty name. Amen. Sabi po sa Psalm 95, 1-2, Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato, na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri. Tumayo po tayo lahat at awitan natin ang Panginoon.
sa ating mga puso. Let us declare His name is power. He never fails. He is our mighty overcomer. Let's continue to sing and worship His name. Sabi po sa Psalm 91, verses 1 to 2, "Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the
alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust in Him. Tayo po ay patuloy na magpasakop sa ating Panginoon, sa ating pananalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na inyong ipinagkaloob upang kami ay muling sama-samang panambahan bilang isang iglesia. Itinataas po namin ang inyong kabutihan at katapatan, lalo na sa linggong nagdaan. Ikaw po ay dakila, sa inyong kami ay may kapayapaan. Ikaw po ay makapangyarihan at sa inyo kami niligtas. Ang inyong pagmamahal ay wagas at walang tupas. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Sorry Lord, sa aming disobedience, sa aming pride, maging sa aming kawalan o kakulangan ng pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Sorry Lord sa katigasan ng aming puso, kaya we humbly come before you, Father, to cleanse us and to teach us to be more like Jesus. Salamat po sa Holy Spirit na binabago kami araw-araw. Lord, salamat po dahil hindi mo lang po kami binabago araw-araw, kami rin po ay sinasamahan at tinutulungan niyo sa magdamag. Salamat po sa kakayahang magawa ang aming mga gawain at responsibilidad sa bahay, sa school, sa work, sa church, at sa iba pang mga bagay na pinagkatiwala niyo sa amin. Mula sa kalakasan ng pangangatawan, sa financial provisions, hanggang sa mga taong ginagamit mo para ipakita ang biyaya mo. Thank you, Lord. All these we have because of your grace and goodness alone. Tulungan mo po kami na ito ang laging panghawakan. Lord, you are our healer. Ginataas po namin ang aming mga kapatiran na may sakit o may karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpagaling kina Tito John Malinis, kina Nanay Ligoy Flores, at kay Tita Joey Perez. Salamat Lord dahil malaki na po ang improvement ng kanilang mga pangangatawan at patuloy po namin hinihiling kanilang full recovery. Tinataas din po namin Lord si Ate Lucita. Salamat po sa kanilang ligtas na panganganak kahapon. Kayo po ang mababay sa kanilang mahina, lalo na po sa pagpapalakas sa kanilang pangangatawan ng resistensya. Lord, salamat din po sa natapos na interview ng mga baptism at membership candidates mula DC at Batasan noong nakaraang linggo. Salamat sa kanilang obedience at kagustuhan na makabilang sa inyong iglesia. Gamitin mo po kami, Lord, bilang isang pamilya na magabayan at makasama sila sa kanilang paglago sa inyo. Lord, salamat din po sa Kids Sunday School na ginagawa po yung first and third Sunday dito sa DC. Samahan po ang aming mga volunteer teachers sa kanilang preparations. At i-honor niyo po ito, Lord, lalo na sa pag-reach out sa mga kabataang dinadala niyo sa mga neighborhood. Patuloy namin tinataas, Lord, ang aming iglesia mula sa aming mga elders at deacons, ministry heads at volunteers. Kayo po, Panginoon, ang bumabay at magpalakas sa kanila. Bigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom, lalo na sa kanilang panguna sa aming mga gawain, para po mas maging unified kami in following Jesus' example of disciple making. We pray, Lord, for our teachers, our youth leaders, our youth party, pati na rin po ang Batasan Outreach at ang Harisa. We pray for our praise and worship ministers. Nawa, Lord, ay mag-base pa po kayo ng mga karagdagang musicians, lalo na po dito sa DC. We also remember, Lord, our partner missionaries, sina Eva Abad, Ben Verania, si Lem, Chris Endoni, at Ate Lejo. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga mission fields, at kami po ay maging tapat din sa aming suporta para sa kanila. Panginoon, naisin po namin ipanalangin ang aming bansa at ibang bayan sa mundo. Itinataas po namin ng aming mga leader at government officials na sana po ay mamunod sila na may takot paggalang sa inyo. Bigyan niyo sila, Lord, ng wisdom sa pag-resolve ng mga issue,
tulad na patuloy na pamumuli ng China sa West Philippine Sea, kakulangan ng Panginoon sa tubig at kuryente dahil na po ito mga nagdaang linggo, at pagtulong sa mga nasagantahan ng bagyong Aghon at pagputok ng puntang Panahon. Dinigin mo po, Lord, ang daing ng aming mga kababayan, at nawa ay bukas po ito ng mga pinto upang kilalanin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Inaalala din po namin, Lord, ang patuloy na political unrest sa Russia at Ukraine, Myanmar at Israel, lalo na po, Lord, yung maging pag-atake sa city ng Rafah. Lord, we ask for your mercy and justice. Magkaroon ng punawa ng kapayapaan sa mga lugar na ito. Sa pagpapatuloy, Lord, ng aming pagsamba, itinataas po namin, Lord, ang inyong tagapagsalita ngayong umaga. Nawa po ay gamitin niyo siya at ang paghanda niya upang maintindihan at isabuhay po natin ang inyong salita. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa mataas na pangalan ng Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Psalm 27:4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. As we continue to give praise and as we continue to sing His name, let us seek Him through the lyrics of the songs, and let us ask Him to draw us near closer to Him. Dahil siya lamang, si Jesus lamang ang ating kailangan, and sa Kanya lang tayo mananahan, sa amin nga naman. So tumayo po tayo lahat, and let us continue to sing.
sama-sama kami nagsasamba at nagbibigay ng pagbuti dito sa banal mong tahanan. Ngayong umaga, ihanda mo ang bawat isa na pakinggan ang iyong salita, nadala ng iyong mensahero sa Pastor Joel. Father, gagamitin mo siya ngayong oras na ito para ipahagi sa buong kongregasyon ang mensahe na binigay mo sa akin. Salamat, Father, sa biyaya. Salamat sa buhay na walang hanggan. At patuloy na namin sasampayin, patuloy namin hahanapin ang nakikita ng we will praise you, glorify you. This is all we ask. In Jesus' mighty name. Amen. Mapuna po tayo at tinatawag ko si Pastor Joel para po sa aking mensahe. Good morning. Okay na po yan. Ginitin niyo po din po ito nga. Para po sa ano yan, sa camera. Okay. Good morning. Ito at ang mga bago. It's very encouraging para sa akin. Tinitingnan namin ni Mercy kanina ay 32nd anniversary. Well, nandito kami nung 10 years ago. 22nd anniversary at we're still here. Salamat sa Panginoon. It's nakaka-encourage talaga makita yung mga young people are taking their place sa ministeryo dito. Salamat sa privilege na magdala ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. Pagpasok namin ni Mercy kanina, napansin ka agad namin na wala na yung aparador dyan sa harapan. Sabi ko para very welcoming ang kanyang spirit. Very welcoming, parang open na open ang church. So, baya ako, ano na ang gagawin ninyo dyan, basta. Ang ganda ng atmosphere. Thank you so much again. And I was contemplating kanina habang nagpipray ako bago nag-worship tayo dito ay sabi ko, Panginoon, parang hindi na kailangan yung message na ito dahil yung laman ng verses na ito parang nangyayari na dito sa Lord of Life ngayon. Pero salamat uli sa privilege na binigay ninyo sa amin. Our passage is in 2 Timothy chapter 2. If you have your Bibles, 2 Timothy chapter 2. Verses 1 and 2. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro nyo sa mga taong makapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Let's go to the Lord in prayer sa pagpatuloy natin na pagsamba sa Kanya. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay sa araw na ito. We recognize your faithfulness, your grace sa pagbuhay sa amin sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, nandito kami sa loob ng iyong himala.
Hindi lamang na binuhay nyo kami, kundi nandito kami nagtitipon upang sambahin kayo, ang tunay at buhay na Diyos. At lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyong biyaya sa amin. Galing, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. And we appreciate this, Lord, at we acknowledge your goodness and your faithfulness at ang iyong plano kung bakit ginagawa ninyo ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa mga kapatiran na patuloy na nagsasamba sa inyo sa lugar na ito. Salamat sa mga young people, sa mga bagong kapatiran na dinala ninyo, Panginoon, sa iglesia na ito. Salamat, Ama, na kanilang pinapasa ang biyaya sa susunod na henerasyon, Panginoon. Kagaya sa nangyayari dito sa Lord of Life, Panginoon. Salamat muli sa iyong salita na sa aming mga kamay, it's available to us. At salamat sa iyong banal na Espiritu na aming tagapagturo sa umagang ito. We entrust to you, Lord, this message this morning, that your Holy Spirit will use it to go us deeper into the Lord Jesus Christ and in His Word, in His truth. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga 2,058 years ago, si Apostol Pablo ay nasa kulungan siya. Yung una niya pagkakulong, nasa house arrest lamang siya. Pero this time, ang kanyang kulungan ay sa ilalim ng lupa. Madilim, basa, at siyempre walang liwanag kagaya sa dati. At araw-araw si Apostol Pablo ay nakakadena sa isang sundalo. So, mayroon siyang captive audience. Hindi siya ang bilanggo. Ang bilanggo ay yung mga sundalo na nakakadena sa kanya kasi wala silang magawa. I-evangelize niya sila. So, yun ang kalagayan ni Apostol Pablo nung sinulat niya ang 2 Timothy na libro. Pero ang personal ni Apostol Pablo na kalagayan ay malungkot siya. Malungkot siya kasi ang mga mananampalataya na dinisciple niya, nag-iwan sa kanya. Iniwan siya ng mga tao, ng mga mananampalataya na dinisciple niya. At ang iba sa kanila, hindi niya inaasahan na mag-iwan sa kanya, so much so na binabanggit niya ang kanilang pangalan. Para bang pinapahiwatig niya, pati si ganito. Iniwan siya. At sobrang tago ang kanyang lugar kung saan siya nakulong. Nahihirapan ang mga mananampalataya na iba na hanapin siya. But that is the background of our story sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. At dito sa ating talata, mahilig uli ang salita ng Diyos, nahilig ang Biblia na magamit ng mga example tungkol sa athletics. At dito ang athletics na ginagamit niya ay yung marathon. Alam natin lahat, no? Yung marathon. So, ang Bible ay mahilig sa mga ehemplo tungkol sa laro. For example, sa Book of Revelation, sa chapters 2 and 3, ang sulat doon ni Jesus Christ sa 7 churches, sa dulo niya, palagi mo makita yung salita na, He who overcomes, siya na mananalo. Lagi yun, hamon niya yun sa 7 churches palagi. Again, that is a metaphor, illustration niya ng laro. Na pinalarawan ang Christian life natin na parang isa siyang laro. Ang ginagamit na word ay the Greek word nikao, kung saan doon nila kinuha ang word na Nike, yung sapatos. So ginagamit ng Diyos yung larawan tungkol sa laro. Dito rin sa ating talata, sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, uli ang larawan na ginagamit ng Diyos ay takbuhan sa isang oval. At sabi niya, kailangan pag tumakbo ka sa Christian life, nakatutok ka kay Jesus, the author and finisher of our faith, habang tumatakbo ka sa Christian life. Kaya lang sa Hebrews chapter 12, nagtatakbo ka at gusto mo matalo, hindi yung ibang tao, kundi yung sarili mo. You overcome your old nature.
Balik ako sa marathon. Sa marathon, mayroon kang team. Marami kayo. At bawat isa sa inyo, binibigyan ng assigned na haba ng tatakbuhin. Na pagdating mo sa iyong tatakbuhin, ipasa mo yung baton sa susunod na tatakbo. At siya itatakbo din at ipasa niya rin sa susunod hanggang matapos ang marathon at manalo kayo. So yun ang larawan na ginagamit ng Diyos dito sa 2 Timothy chapter 2 natin, verses 1 and 2. Pero mayroon pang dalawang klaseng laro. Ang isa ay yung sprint, yung maiksi lamang, pero mabilis. Ang isa ay long distance, mahaba talaga siya natakbuhin. Ang pagkakaiba ng dalawa na yon, wala kang team, ikaw lang ang tatakbo. Sa marathon, you have a team, you have a community. At ipasa mo sa kanila yung baton. So yun ang ginagamit dito ng Diyos sa atin sa paggawa ng kanyang inuutos sa kay Timothy. Sa marathon, kailangan mabilis ka. At ang bilis mo ay importante, kaya lang, kahit mabilis ka, kailangan mayroon kang baton. Kasi pwede rin mabilis ka magtakbo, pero wala kang baton. O minsan, ang baton na hinahawakan mo, hindi yung required na baton. Mahalaga kasi yun mga kapatid sa larawan na gusto ng Diyos ibigay sa atin dito sa talata na ito. So binabago ko yung title na binigay sa akin ni Pastor Bong, Passing on the Faith. Binago ko siya. Passing on the baton of God's grace. Ang pagpasa ng baton ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. That is our message this morning. At mayroon 6 na bagay na binigay sa akin ng Panginoon ko ibahagi sa inyo. And then there are 2 extra points na binigay ng Diyos sa akin in addition to this. So 6 na bagay sa pagpasa ng baton ng biyaya ng Diyos. Sabi niya sa NIV Bible, sa English, be strong. Timoteo, sabi ni Pablo, magpalakas ka. Be strong. Sa pagtakbo mo at sa paghawak mo ng baton, maging malakas ka. Ang kaunti lamang na problema mga kapatid, kasi sa English o sa Tagalog, hindi mo makuha yung ibig sabihin talaga ni Pablo kasi medyo may pagkakaibang kaunti na napakaganda para sa atin. Kasi ang grammar ng salita na ito na be strong, ang kanyang ibig sabihin ay ang pagpalakas ay hindi lamang isang beses o by spot, kundi tuloy-tuloy. It's a present continuous tense. Ang ibig sabihin ni Pablo, lagi kang magpalakas. 24/7. 24/7. Yun ang ibig sabihin ng tense na present continuous tense. Pangalawa, ang kanyang voice ay passive. At ibig sabihin ng passive, hindi si Timothy gumagawa ng pagpalakas sa kanyang sarili. Si Timothy ay nagtatanggap ng pagpalakas. It's in the passive voice. At ang passive voice, ang sabi ni Pablo, kung isalin natin siya mga kapatid, always be open on the ways that God is making you strong. Yun ang sinasabi ng Diyos through the Apostle Paul sa kay Timothy. Sabi niya, Timoteo, lagi kang maging bukas sa pagpalakas ng Diyos sa iyo. Lagi kang magpalakas. Lagi kang bukas. Be open. Be alert. Be attentive. Kung paano ka ng Diyos pinapalakas. So, pinapalakas kasi tayo ng Diyos, kagaya kay Timothy, hindi lamang sa discipleship o sa salita ng Diyos. Pinapalakas tayo ng Diyos actually sa maraming bagay sa ating Christian life.
in our circumstances, mula na magising tayo, hanggang sa magising tayo uli. Meaning to say, ang lahat ng activity natin araw-araw sa loob ng bahay, sa trabaho, sa kalsada, lahat, God is using those things to make us strong. Hindi lamang dito sa Bible. Dahil ang Bible na ito, ginagamit ng Diyos to call our attention how He is making us strong every day. Yun ang ibig sabihin ng verb dito sa atin, be strong. So mga kapatid, this is a call for us sa tinatawag nila na contemplative life. Yung buhay na laging nagtitingin kung anong ginagawa ng Diyos sa ating paligid. Si Kristo Jesus, sabi niya sa John chapter 5 verse 19, the Son can do nothing by Himself. He only watches what the Father is doing. And what the Father does, the Son also does. Ibig sabihin ni Jesus, mga kapatid, binabantayan niya at nakikita niya kung anong ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay 24/7. At hindi daw siya gumagawa ng kahit anong bagay by His own. By His own. Hindi siya gumagawa ng ganon. He only watches what the Father is doing. Magawa ba natin yon? Kung nagawa ni Jesus sa kanyang humanity, sa kanyang pagkatao, magawa din natin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mayroon siyang kahawid doon sa John chapter 5 verse 19. Magpasalamat daw tayo sa lahat ng bagay dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi tayo makapagpasalamat kung hindi natin kilalanin that what is happening to us ay kalooban ng Diyos. So kagaya kay Jesus, He is always watching. Tinitingnan niya, binabasa niya, ini-interpret niya. Lord, what is this? Bakit nangyari ito? Why did you allow this? Mga last month, for the 4th time, pinasok ng magnanakaw ang aming bahay. At sa 4th time, grabe ang dinala niya. Matatawa kayo sa mga dinala niya ng mga bagay sa loob ng aming bahay. That is the 4th time na pinasok kami ng magnanakaw. Kasi ang aming kapitbahay ay ang layo. So ang aming unang question ni Mercy ay, Lord, bakit? What are you trying to tell us? What are you trying to tell us? Be strong in the Lord means we are always open on what God is doing to make us strong. Be strong. Receive strength. Hindi lamang sa salita ng Diyos, hindi lamang sa discipleship, kundi what is happening in our personal life. Be strong, pangalawa mga kapatid, sabi niya, in the grace, sa biyaya. Magpalakas ka, Timoteo, sa biyaya. Ang Diyos, mga kapatid, nagpapalakas sa atin sa loob at sa pamagitan ng katotohanan na ang buong buhay natin ay biyaya ng Diyos. Ang Diyos nagpapalakas sa atin sa pamagitan ng katotohanan na ang lahat ng buhay natin ay biyaya ng Diyos. All of life is grace. Ang ating pisikal na kapanganakan, ang ating espiritual na kapanganakan, ang ating buhay, ang mga bagay sa ating buhay, ang mga tao sa ating buhay, they are all the grace of God. Hindi sila produkto ng ating good works, hindi sila produkto ng ating mabubuting bagay na ginawa. Sila ay kalooban ng Diyos. Sila ay biyaya ng Diyos. We don't deserve them.
In our functioning body, pagising natin sa umaga, our lungs is still pumping, our heart is still beating. It's the grace of God. Amen? Ako, pagising ko ngayon, ang dami ko ng aray-aray. Is it the grace of God? Yes. May sakit ka o wala? Healthy ka o hindi? Life is the grace of God. Life is the grace of God. We don't deserve it. We did not earn it. At salamat sa salita ng Diyos na nagre-remind sa atin ng ganito. Pagdating sa buhay, mga kapatid, tapos meron tayong frustrations, meron tayong brokenness, meron tayong mga bagay na nakasusugat sa ating puso. Pag nakabalik ka lamang sa katotohanan that everything is the grace of God, okay ka uli, di ba? Okay ka uli. Para kang na-reset na isang gadget. You're okay again. When you remember that all of life is grace. Ang lahat sa... Wala kang ireklamo. Wala kang ireklamo because it's all the grace of God. You cannot blame others. You cannot blame yourself. Dahil nandito tayo ngayong umaga, nagising tayo, buhay tayo, we have strength, we can come together, it's the grace of God. The grace of God. Masyadong malakas ang dating sa akin ito, ng biyaya ng Diyos, ng grace of God. You know why? Nung naintindihan ko ang grace of God, when I was in Bible school with Mercy sa Lucena City, I was able to pick up a book na mga ganito kakapal. Ang title niya, Grace. I started reading it. Tapos nung magbabasa ako, sandali, totoo ba to? So I put down the book. Tapos magpe-pray ako, mag-usap sa Panginoon, magbasa sa Bible. Parang hindi ako makapaniwala. Nang sinasabi doon, ang author is the founder of Dallas Theological Seminary, si Lewis Schaefer. Nung natapos ko basa ang libro, doon ako nag-decide na magpasok sa ministry. Nung naintindihan ko ang biyaya ng Diyos, sabi ko, there is nothing more beautiful, there's nothing more worthwhile than to serve this God of grace. At hanggang ngayon, 41 years na kami ni Mercy sa marriage at sa ministry. And it's always the grace of God that sustained me and her, I hope. Hindi lamang sa ministry, hindi lamang sa marriage, kundi all of life. Dahil sabi ng isang kapatid natin, if you are not amazed, kung hindi ka na nagugulat sa biyaya, hindi mo pa siguro naintindihan yon. Because when you understand grace, parang, totoo ba to? Totoo ba to? Pero totoo siya, mga kapatid. And we have a lifetime na mag-discover kung gaano kaganda ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. So sabi ng Diyos sa atin, be strong in the grace. Intindihin mo na ang lahat ng buhay. The moment you wake up until you wake up again, lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat biyaya ng Diyos. So sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, you can only be made strong by God inside the truth that all of life is grace and all in life is His grace, not your work. Not your work. Ang pangatlo, ang sabi ni Pablo sa kanya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang biyaya ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Alam niyo, mga kapatid, ang Diyos na Ama, ang kanyang biyaya, dumarating lamang sa atin dahil sa persona ni Kristo Jesus. The grace of God the Father does not and cannot come to us directly to us na hindi siya dadaan sa kay Kristo Jesus. Kaya sinasabi ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang biyaya na yan,
Galing yun sa kay Kristo Jesus kasi doon sa Kanya dumadaan ang biyaya papunta sa atin. At bakit ganon? Bakit ganon? At ang sagot, dahil si Kristo Jesus lamang ang nakasatisfy ng holiness ng Diyos, ng Kanyang righteousness and justice. Si Kristo Jesus lamang ang nakatupad ng demands, mataas na demand ng Diyos, ng Kanyang holiness, ng Kanyang righteousness and justice. At dahil nasatisfy yan, at pag tayo na sa kay Kristo Jesus, kagaya sa atin lahat, we are qualified to receive the grace of God. That is in Christ Jesus. At may dalawa siya mga kapatid, pinapahiwatig sa atin na napansin ko na dito sa nangyayari din sa Lord of Light. Ang una niyang pinapahiwatig sa atin is that ang ating Christian life dapat unti-unti siya. Our person should gradually become like that of Jesus. Christ-likeness. Ang tunay na spiritual growth, hindi sa ating production, hindi sa ating performance, kundi nababago ba ang ating pagkatao? Are we becoming more like Jesus? It's not how many churches do you have, how many disciples do you have, how many, hindi sa numbers, kundi sa ating karakter. Ating karakter. That is in Christ Jesus. Ang unang implication, our person should gradually become like Jesus. Yun ang sukatan ng Diyos sa atin. Ang pangalawa niya na implication, you cannot idolize yourself or anyone else. Pag lumalago tayo spiritually, hindi pwede na ina-idolize natin ang ating sarili or another believer. Ang ating idol, ang dapat natin model is the person of Jesus Christ. The grace that is in Christ Jesus. At kailangan natin tanungin palagi ang ating sarili. Unti-unti ba ako natatransform ng Diyos to be like Jesus? Again, gusto ko sabihin, it's not in the numbers. It's not in the size. It's not sa ano pang klaseng measurement. It's who you are. Are we becoming like Jesus? Are we becoming like Jesus to our spouses, to our families, to our friends, to our workmates? Be strong in the grace that is in Christ Jesus. That is the first command sa kay Timothy at sa atin lahat. Kung gusto natin maipasa ang baton ng grace sa susunod na henerasyon, kailangan bukas tayo sa pagpalakas ng Diyos araw-araw. Pangalawa, naintindihan natin na everything in life is the grace of God. Pangatlo, na ang grace na yan, pinapadala ng Diyos sa atin to the person of Jesus Christ and to no one else. Ang second command ng Diyos sa kay Timothy ay nandito sa verse 2. And the things that you heard from me in the presence of many witnesses, entrust. At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ipasa mo. Ipasa mo. And again, ang salita, mga kapatid, na ipasa or entrust sa English ay nagdadala ng napakagandang mga katotohanan sa atin. Ang una, mga kapatid, ang ini-emphasize ng Diyos dito sa utos na ito, sinasabi niya kay Timothy na magsimula ka na mag-scout kung kanino mo ipasa ang biyaya na binigay ko sa iyo. Start to scout for candidates to pass on God's grace. And get their consent
at the start and in the course of your discipleship work. Bakit ganon mga kapatid? Kasi ang verb ng salita na ito nagtuturo sa atin sa middle boys, kailangan may participation yung sinascout ni Timothy. Hindi lamang napilitin siya ni Timothy na maging pasahan ng giyaya ng Diyos. Kailangan mayroon siyang consent. At kailangan na pag-aralan ni Timothy kung sino yon ang kanyang pasahan ng biyaya ng Diyos na yan. It's passing on the truth. It's in the aorist middle imperative. Ang middle boys, kailangan, hindi lamang gusto ni Timothy na ipasa kay ganito. Kailangan yung pasahan niya, mayroon siyang consent. Sa simula, at habang sila ay nagdi-discipleship. Yun mga kapatid ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. So sabi niya kay Timothy, Timothy, start to scout for candidates to pass on God's grace and get their consent. Kunin mo ang kanilang pagsang-ayon habang kayo ay nagde-discipleship. These are the details mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Diyos kay Apostol Pablo, walang pamimilit, walang manipulation, walang compromise. Kailangan nagkakaintindihan sila ni Timothy, tapos yung kanyang napili na membro ng kanyang iglesia. Timothy has to study his congregation and to pray for them, to scout. Ibig sabihin, hindi lamang basta sino lang. Hindi lang basta sino. Timothy has to study. Kagaya ng tayo, kailangan natin pag-aralan. Kanino natin ipasa ang biyaya ng Diyos. So, those that you have heard from me, entrust. Ang palimang bagay mga kapatid is faithful men and women. Hindi lamang lalaki. Entrust to faithful men. At ang salita mga kapatid for faithful is not a verb. It's a noun. It's an adjective. Ang ibig sabihin, hindi lamang siya faithful sa isa o dalawang bagay, siya ay faithful sa kanyang pagkatao. Okay? Faithful siya sa pagkatao. Hindi lamang sa gawain sa church. He is also faithful sa kanyang marriage. He is faithful sa kanyang work. He is faithful sa kanyang pag-aaral, kung ano man ang kanyang mundo. The word is an adjective, it's not a verb. Ang pini-emphasize ng Diyos ay hindi ang ginagawa, kundi ang pagkatao. Again, bumabalik tayo sa kaisipan ng Christ-likeness. It's not doing, it's being. Faithful men, at ang katapusan mga kapatid, who are able, who are qualified to teach others also. Mga tao na tapat, na may kakayanan na magturo din sa iba. Ang faithfulness ay character. Ang qualified to teach ay competence. Yung kakayanan. Ang faithful character, qualified is competence or skill. Ang dalawang bagay mga kapatid, they are two sides of the same coin. Hindi pwede na faithful lang, hindi faithful na competent lang. Kailangan magkasama yung dalawa. Alaala ko tuloy, may isang group of churches sabi sa akin, Pastor, mag-apply ka doon sa church na yan. Pag ganito ang iyong natapos, doon ka nagtapos sa eskwelahan na yan, tanggap ka kaagad. Ang kanila tinitingnan kasi competence, hindi yung character. Pero dito sa salita ng Diyos mga kapatid, hindi lang competence, hindi lang kakayanan. Pagkatao ang sinasabi ng Diyos. At yun ang hinahanap ng Diyos at inuutos sa kay Timothy at sa atin. Sabi sa James chapter 3 verse 1, huwag daw basta-basta ka maging teacher
Dahil ang isang teacher will have more accountability before the Lord. So, kailangan ang competence. Pero kailangan din ang character sa papasahan natin. So, going back mga kapatid, kanina sa metaphor ng marathon. May mga Kristiyano na nagsisimula sa Christian life, they start very strong, but it ended up weak. There are believers who run fast, but is holding the fake or wrong baton sa kanilang Christian life. Ang pinapasa nila na baton ay hindi yung legitimate ng baton. It's not the baton of grace. It's the baton of legalism and self-righteousness. It's the baton of good works. Pero ang baton dito na sinasabi ng Diyos ay the grace of God. Yun ang ipasa mo. So may mga kapatiran tayo, they start strong in the Christian life, they ended weak. There are believers who run fast, but they are holding the wrong baton. Wala na sila baton minsan. They have forgotten about the grace of God. There are believers who draw their strength in themselves, sa kanilang knowledge, at hindi sa buhay na persona ni Kristo Jesus. May mga kapatiran tayo na sila kumukuha ng lakas hindi sa kay Jesus na buhay at active, kundi sa kanilang sarili, sa kanilang abilidad, sa kanilang knowledge about the Word of God. Pero dito mga kapatid, sabi niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus, not in yourself. Not in yourself. Not in your knowledge. There are believers who has great skill and competence in the ministry, but without character. May mga tao na magaling magturo, magaling mag-disciple. Pero ang kanilang pagkatao is not Christ-like. And they multiply themselves exponentially. Dahil action speaks more than words, di ba? Mas kinukopya natin ang ating nakikita, hindi ang sinasabi sa atin. So Christ-likeness is very important, mga kapatid. There are believers who does not pass on the baton. Aral lang ng aral. Aral lang ng aral ng theology, ng Bible. But they do not pass it on to others. Samantala, ang dami-daming mga kapatiran na kailangan na mapasahan natin because God is saying new things para sa kanila. At dito nga, natutuwa nga ako dito sa ating sa church. Dami kong nakikita na bagong mga mukha. And that is a testament to your faithfulness na mga original dito to pass on the baton sa kanila. And praise the Lord sa ginagawa niya rito sa atin. Mayroon na akong dalawang punto na gusto idagdag dito sa dalawang bersikulo. Bakit kailangan ipasa natin ang baton of grace sa susunod na henerasyon? Bakit kailangan natin ipasa? Bakit sinasabihan tayo ng Diyos na ipasa ang baton sa susunod? I am 70 years old. Nagpastor ako dito, I was only 16. Now I am 70. So, ano sabi nila? Nasa departure area na. Malapit na lang maglipad. Gusto ng Diyos ipasa natin ang baton of grace because we are going to die. Human mortality. It is appointed unto men once to die.
Kahit gaano natin kagaling sa salita ng Diyos, kahit gaano natin kagaling sa theology, we are going to die. At kailangan natin ipasa sa susunod na henerasyon ang binigay ng Diyos sa atin. Nung sinulat ni Pablo ang 2 Timothy, he was about 70 years old or more. Pareho sa akin. At sabi niya sa chapter 4 verse 6, alam niya na malapit na siya mamatay. Sabi niya sa chapter 4 verse 6 of 2 Timothy, sabi niya, alam ko malapit na ako mamatay. At totoo nga, siguro 2 or 3 years, namatay si Paul. Pagkatapos siya isulat ang 2 Timothy. We have to pass on the grace of God because we are going to die. Paul was not only conscious, pero si Pablo ay ang inisip niya, hindi lang kanyang kamatayan. Iniisip din ni Pablo na si Timothy ay mamatay din. He is also going to die. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa practice sa spirituality, sa Christian spirituality, ay ang contemplation of our death. May mga kapatid tayo that they are practicing this practice as if this is your last day. Kaysa totoo lang kasi, ang bukas ay, it's only a dream. We only have today. And yun ang tinuturo ng Bible is to make the most of the day. Dahil we do not know about tomorrow, sabi ni James. Ang humble and faithful acceptance of our limitation is a powerful spiritual practice. It opens our hearts and minds to the ultimate purpose and meaning of life. Pag tinanggap natin mga kapatid ng may pagpakumbaba that we are going to die, ang nangyayari sa atin, kagaya ng nangyayari kay Pablo, natututok natin ang ating puso't isipan kung ano ang purpose ng ating Christian life at ano ang kanyang saysay. Nalalaman natin kung ano ang purpose ng Christian life at ang kanyang saysay, at hindi lamang atin, kundi yung iba rin. Gusto ko basahin sa inyo ang 2 Timothy chapter 4, verse 7. 2 Timothy chapter 4, 7. Sabi ni Pablo, puspusan akong lumalaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang kuruna ng pagtagumpay. Sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungan hukom, ang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muling niyang pagparito. Ang iniisip ni Pablo, mga kapatid, na tapos niya, accomplish niya ang faith. Tagumpay ang aking Christian life, sabi ni Pablo. At pag namatay ako na malapit na, koronahan ako ng Diyos. He is going to crown me. At hindi lamang ako, kundi ang iba din na naging tapat din. So, sa ating pag-contemplate, mga kapatid, ng ating limitasyon, when we make the most of our day, mga ilang taon na dumating sa akin yun na nasa departure area na ako, I have to pass on everything that I know to others, as many as I can. Si Pablo ganun din. So, sa pag-isip ni Pablo na ganun, natututok, mga kapatid, ang ating kaisipan kung ano talaga ang buhay na ito. Ano ang kanyang saysay? Ano ang kanyang meaning? Pero pag namuhay kasi tayo na, bukas na lang yan, next week na lang yan. We do not seize the day, sabi ng Amerikano. Hindi natin niyayakap ang araw. Hindi natin pinapahalagan ang 24 hours na binibigay ng Diyos sa atin. But contemplating our death is a very good exercise spiritually. Hindi kayo maniwala siguro. May mga Christians na may kabaong sila sa kanilang bahay para ma-remind sila araw-araw, I'm going to die. Literally, mayroon kabaong sa kanilang bahay. Just to remind them that they are limited.
So, tayo lahat ay, bakit nakarating sa atin ang gospel? Kasi sa istorya, si Thomas daw ay nakaabot sa India. Asia na yon. Si Andrew daw nakarating sa Russia, kaya nakadating ang gospel doon. Si Paul nakarating sa Rome. Pasa-pasa lang. Pasa-pasa lang. And we are all recipients ng pasa-pasa na yan, passing on the grace of God. Last point. Dito ako magtatapos. Passing on the baton of God's grace, ang pagpasa ng baton of God's grace ay ginagawa sa loob ng buhay na personal na love relationship. Ang sinasabi dito sa akin sa 2 Timothy, mga kapatid, ang pagpasa ng baton of grace, ginagawa siya sa loob ng buhay at personal na love relationship. Meron tayong kasabihan sa Pilipino, walang personalan, trabaho lang. It does not apply sa pagpasa ng baton of God's grace. It does not apply in the Christian life. At ang pag in-apply natin yung walang personalan, trabaho lang, doon nawawala ang biyaya ng Diyos. When we make our Christian life trabaho instead of relationship. Bakit pinapasa ni Paul kay Timothy ang grace of God na ito? Hindi ni Pablo pinapasa na parang isang job o isang work o isang obligation o isang necessity o isang efficient work. Pinapasa ni Pablo kay Timothy, mga kapatid, dahil si Pablo at si Timothy, they have a real and living relationship as one person to another. Ang relasyon ni Timothy at ni Paul ay hindi lang pareho sila na Kristiyano, na worker, na apostle, tapos pastor. Hindi lang ganun eh. They have a living personal relationship. Tawag ni Paul sa kay Timothy, my true son in the faith. 1 Timothy 1:2. Siya talaga nagpanganak sa kay Timothy sa pananampalataya. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 2, my dear son. Sa 2 Timothy chapter 1, my son. At alam ni Pablo ang istorya ng pananampalataya at brokenness ni Timothy. Alam niya. Nandyan sa 2 Timothy. Alam ni Pablo kung ano ang mga sugat ni Timothy sa kanyang personal na buhay. So hindi lamang sila trabaho lang. They have a living, loving, personal relationship. At si Pablo, if you read 2 Timothy, si Pablo nag-confess sa kay Timothy ng kanyang worries. Ang isang apostol, nag-confess sa kanyang pastor na disciple. Nag-confess si Pablo ng kanyang worries kay Timothy, na baka si Timothy nag-iisip, bakit nakulong si Pablo? Siya ang aking mentor. So Paul is trying to explain that to Timothy. Because Timothy is near his heart. Ini-explain ni Pablo sa verses 14, 11 to 12, kung bakit siya nagkaroon ng mga brokenness. Bakit siya nakulong? Bakit siya nasusugatan? Kinikwento ni Pablo kay Timothy, sino ang nagtraidor sa kay Pablo? At sino ang nakabless kay Pablo? Ganon sila, mga kapatid, kalapit. Pag si Timothy naghanap, mga kapatid, ng candidate na pasahan niya ng God's grace, ang reference ni Timothy ay ang kanilang personal na relationship ni Pablo. Hindi lamang trabaho. It's personal relationship. It's personal. Kagaya din na si Jesus is very personal with us. Gusto ni Jesus, we will be personal with each other. Ano tawag natin yung sa Pilipino? Tayaan ng bituka. Nakatali ang ating mga bituka. We know, alam natin ang amoy ng bawat isa. It's not only theology and teaching. It's personal relationship. Again, trabaho lang, walang personalan does not apply
in the Christian life. We love Jesus because He first loved us. 1 John chapter 4 verse 19. Sa ating kultura, in our culture of results and efficiency, ang ating tendency is to ignore relationships over results. Sa ating kultura, na ang gusto natin palagi ay ang kultura ng results and efficiency, ang ating tendency na ibaliwala natin yung relationship, mas mahalaga yung result. Mas mahalaga yung result. Bahala na kung sino nasaktan na sagasaan, basta maganda ang resulta. Well, parang hindi nag-uubra yan sa kay Kristo Jesus. Efficiency over affection, effectivity. Sa Revelations chapter 5, verse 1 to 5, ang sabi ni Jesus sa church, sa Revelations chapter 2, verse 1 to 5, sabi ni Jesus, I know your faithfulness. Alam ko ang inyong katapatan. Alam ko kung hindi kayo sumusuko kahit ganung hirap sa ministry. Alam ko yon. Pagdating mo sa verse 4, sabi ni Jesus, may isang bagay lang ako na hindi nagustuhan sa inyo. At yung hindi niya nagustuhan, parang nag-cancel yung sa lahat. Ano sabi ni Jesus? You have forsaken your first love. You have forsaken your first love. At ang first love natin, sa Christian life, sa ministry, ang first love natin, I don't know about you, pero ako, bakit ako pumasok sa ministry? Nung nalaman ko na si Jesus Christ ay ganon ka-gracious. Pagbasa ko ng libro na yan na Grace, Jesus was very personal to me. Sabi ko, mahal ako ng Diyos na ito. And that propelled me to commit my life sa serbisyo sa Kanya. Hanggang ngayon, sa lahat ng brokenness at sugat na naranasan ko at ni Mercy sa ministry, it's always the relationship with Jesus na nagpapahilom at nagpapalakas ulit sa akin. It's the grace of God. It's not the result of our ministry. It's not even the brokenness ng ministry. It's the person of the Lord Jesus Christ. Please remember, alam ko sa atin lahat totoo ito eh. Ang nag-attract sa atin sa Christian life is a person, not a work. Amen? Ang nagdala sa atin sa buhay na ito ng Kristiyano, hindi trabaho, kundi ang pagkatao ng isang tao, the person of Jesus Christ. He is so beautiful. He is so wonderful. Even though we are not. Ano sabi ni Gandhi? I love your Christ. I hate your Christianity. Ano sabi ni Nietzsche? Yung German philosopher. There was only one Christian. He died on the cross. Dahil kahit gaano mong criticize sa Christianity, how we live our Christian life, hindi mo pwedeng sirain ang person ni Jesus Christ if you are honest to Him. He remains that wonderful person, that great and respectable person that He is. Sobrang ganda ng persona ni Kristo Jesus. Bakit nawala nila ang pag-ibig nila kay Kristo? If you study Revelation chapter 2 verse 1 to 5, bakit nawala ang kanilang first love kay Jesus? Nawala ang kanilang first love kay Jesus dahil ang kanilang heart natutong sa gawain para kay Jesus. Nakalimutan nila si Jesus. Somewhere along the way sa ating Christian life, natitempt tayo na ma-addict sa results ng ating ministries. And we forget kung bakit nasa Christian life tayo. Dito tayo sa Christian life because of the person of the Lord Jesus Christ. Mayroon kaming simbahan na pinapastoran sa Batangas, sa Malbar.
Pero nung in-invite ako ni Bong na mag-preach dito, nagpaalam ako sa Batangas. Sabi ko, absent muna. Why did I do that? Because we have a relationship. I was once your pastor in this church, and I value that relationship. I value that relationship. We also pastor in Batangas because we have developed a relationship with Jesus, with our brothers and sisters there. Because ministry takes place inside a personal relationship. I-check natin mga kapatid ang ating sarili. Kamusta na si Jesus sa ating buhay? Kamusta na siya? Hindi pwede ministry lang, walang personalan. Christian life is a personal relationship with Jesus. Let us pray. Lord, we thank you. We thank you, Lord, na nandito ka sa amin sa loob ng aming pagkatao. At nandito ka rin, Ama, sa loob ng aming pagtitipon. You are in our midst. Lord, salamat na kahit anong pagkakamali, kahit anong kapalpakan ang aming magawa sa Christian life, at kahit anong success, you remain. Nananatili ka, Panginoon, sa iyong beauty, sa iyong majesty, Panginoon, sa ningning ng iyong pagkatao. Lord, thank you so much. We pray, Lord, na hindi siya matabunan ang iyong liwanag, hindi matabunan, Panginoon, ang aming mga good works, ng aming ministries. Na ikaw lamang, Panginoon, lagi ang sentro ng aming mga ginagawa at hindi ang aming mga sarili o kung sino pa man, Panginoon. Lord, salamat sa pagbigay niyo sa amin ng privilege na mapasa namin, Panginoon, ikaw at ang iyong mensahe ng katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mga bagong mukha na dinala mo dito sa iglesia na ito. Salamat sa mga kapatiran na nagpasa sa kanila ng biyaya ninyo, Panginoon. Thank you sa blessing ninyo sa Lord of Life Christian Fellowship. Thank you sa iyong faithfulness. Thank you sa iyong ginagawa at gagawin pa sa iglesia na ito. Thank you sa mga kaluluwa na nandyan pa, Panginoon, sa paligid ng iglesia na ito. We praise you, Lord, for these things. In Jesus' name we pray. Amen. Balikin mo.